Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Attorney Regal Oliva sa kanyang Another Day, Another Point of View. Ang tinalakay niya is typographical errors, yung kay Attorney Loto. Simpleng bagay lang ba yon? O may mas malaking implication sa Article 4 na sinacharge nila kay BP Sara? Timeline lang ba o hindi, typo lang ba o timeline na hindi tugma? Pakinggan natin ang paliwanag. Ay BARM Regional Director. Typo lang. Ganon kasimple ang paliwanag ng NBI. Sa impeachment trial, tinanong ni Senator Judge Amy Marcos, si NBI BARM Regional Director Jeremy Loto, kung bakit may subpoena na may petsang November 6, 2024, gayong ang Zoom press conference ni VP Sara na siyang paksa ng investigasyon ay nangyari lamang noong November 26, 2024. Ang sagot ni Loto, typographical error lang daw. Pero sa batas, dates are not mere clerical entries. Yan. They establish chronology. They establish credibility. Ang problema, hindi lang isang dokumento ang may petsang November 6. Nasa subpoena, nasa affidavit, nasa amended affidavit, pati footnote. So paano nagkaroon ng subpoena para sa isang pangyayari na hindi pa nangyayari? Posible bang typo? Yes. Convincing ba? That's another question. Because in law, one typo may be excusable. The same typo repeated across several official documents raises legitimate questions. Hindi nito automatikong pinapawalang visa ang kaso. Pero sapat ito upang questionin ang reliability of the investigation. Kapag ang gobyerno ang nag-imbestiga ng isang kaso maaaring magpatalsik ng vice-presidente, accuracy is not optional. It is expected. Kaya tama ang tanong ni Senator Amy Marcos. Hindi ko nasusundan ang timeline ninyo. And frankly, neither can the prosecution. Another day, another Regal, Yogi. Ang daming, I think 4 na documents ang may typographical errors. Kaya tuloy, ang mga senator judges, kahit ang mga Gatchalian Block o yung Senate of Malacanang senators, nadismaya. Unang nagpayag ng pagkadismaya diyan kay Lotok, yung kanyang mga typographical errors, si Senator Erwin Tulfo. Sablay-sablay ang iyong mga dokumento. Pwede ba, huwag nyo nang ulitin ito kasi pag ganyan ang style ninyo, madidismiss lang ang mga kaso na isasampa ninyo. Correct. Ano kaya yung conviction rate ng mga kasong isinasampa ng gobyerno mula sa law enforcement agencies, either PNP, NBI o ano pa dyan, dadalhin sa piskalya. Ang piskalya naman, makitaan ng probable cause, iaakyat sa korte. Nako, correct me if I'm wrong, napakababa, parang mga 20% lang ang conviction rate ng mga kasong isinasampa mula sa law enforcement agencies. Maraming kulang-kulang. Tapos ang prosecutor naman, fiscal, hindi masyadong tinimbang yung ebidensya, akyat kaagad. Kaya tuloy, karamihan nadidismiss pagdating sa korte. So ito rin ganun, yung style ng prosecution ngayon na biruin mo yan Vice President ang gusto nilang tanggalin. Ang ebidensya nila
Ano yan? Hindi pa nangyayari yung alleged krimen. Ano ba yun? November 23 ba o 24 yung press con? Na kung saan nagsalita ng pagbabanta si BP Sara. November 6, may subpuena na. Ano ba yan? Kaya pati tuloy si Senator Judge Vicente Soto, umamin siya na naliligaw na siya sa talakayan sa impeachment trial. Ang pinag-uusapan is grave threat and inciting to sedition, sabi niya. Impeachable offense ba yan? Di ba ang dapat pag-usapan is betrayal of public trust? Ang pilit na ginagawa ng prosecution, yung grave threat, ipapansak nila sa betrayal of public trust. Paano nangyari yun, ha? Ang grave threat is covered ng o kaya pati yung inciting to sedition, covered yan ng regular courts. Kaya yung tanong ni Senator Soto, di ba dapat sa regular courts na lang yun pag-usapan o isampa sa regular court at doon husgahan. Hindi dito sa impeachment trial. Pilit nilang pinapasok nga impeachable impeachable offense daw ang grave threat. Hindi nga nila mapatunayan na grave threat yun dahil may kondisyon muna. No, yung kondisyon, mamamatay muna si BP Sara bago mangyari yung krimen. Ang grave threat na punishable is yung papatayin kita pag hindi ka nagbigay ng ransom money bukas. Yun ang punishable offense dahil nagbigay ka ng kondisyon. Itong kay BP Sara, mauna muna siyang mamamatay bago mangyari yung krimen. Tanong, namatay na ba si BP Sara? Hindi pa. So, ibig sabihin, walang krimen na nangyari. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nana ko dire sa balay ni Angeline Andayan nga taga barangay Tikalaan Purok 3 San Alahay Talakag Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko dagid kaayo, so mo ni ang pulihan karon sa gitabang nga yero. Og mao na ni ang gihatag nga yero nga 7 ka buok nga di 8 kataas. Bisa. Ug karon humanagod sa ang ginatabang nga yero. Makita gid nato nga nakatugod sila. Salamat sa nagtabang sa amo, niiling nga gihatag kay napulihan ra gid ang among atop sulod sa 19 ka tuig nabaguhan na gid ang among atop ug daghang kayo salamat sa grasya nga ug blessings nga nakahatag kanamo karong adlaw. Daghang salamat gyud sa Ginoo. Nga unsa ra dayto imong trabaho dayto? Gaumara gid mi. Gaumara mo, gapugas ra mo og mais-mais. O gapugas ra gid mi mais.
Sumura gyud. Napaka estudyante karon te. Naa elementary. Ay. So pila ka buok imong estudyante? Isa ra noon na karon ang eskwela. So wala na ka ika-afford nga ipalit pa og sente. Wala sa pagkakaron, wala pag yun. So karon natabangan na ka so nakaatop na gyud mo. Salamat gid kaayo, dako gid kay ang pasalamat nako sa Ginoo kay natagaan gid mi og sin. Salamat kaayo.